Yung iba maaaring makipagsapalaran sa abroad, guys. Actually, yung iba sa inyo, kung makikipagsapalaran kayo sa abroad, no, magiging maganda yung resulta nyo. Pero marami itong sakripisyo, guys. Marami itong sakripisyo ng kapalit, no? Nandyan na yung una, syempre malalayo kayo sa pamilya nyo. Pangalawa, mas mahirap yung trabaho. Mas mahirap yung environment. Syempre, makikisama kayo sa mga hindi nyo kalahi. Yung kalahi nga natin, ang hirap ng pakisamahan, di ba? Lalo na yung ibang kalahi, guys. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong February 1 to 15 para sa Libra, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So unahin natin tong deck na to, guys. Ito yung mga sorry, angel messages para sa inyo or yung mga paparating sa inyo, mga pwede nyong ma-experience, guys, ngayong February 1 to 15. So, unang-una, guys, ibig sabihin nito, makikilala nyo yung mga totoong kakampi nyo sa buhay, yung mga totoong tao na nagmamahal sa inyo, yung mga tao na nagsusuporta sa inyo kahit anong mangyari, mga kapiksi. So, usually naman, ito yung mga family and friends. Pero minsan, even sa pamilya, even sa friends, hindi rin naman sila, kumbaga, hindi lahat, no? Pero, meron. Okay? So, malalaman mo kung sino yung mga yan, lalo na sa panahon ng kagipitan, mga kapiksi. And itong mga tao na to, yung dapat na tinitreasure mo talaga sa buhay mo, guys. And huwag nyong iti-take for granted. Okay? Alright. Yung next message para sa inyo, guys, ito naman, for some of you, you might be dealing with somebody na matigas ang ulo. Yung iba, pwedeng kayo yung matigas yung ulo, mga kapiksi. Yung iba naman, pwedeng you might be dealing with a person na hard-headed. So, pwedeng partner mo or specific person, o kaya naman mga anak, kung may mga anak na kayo, mga kapiksi or mga kapatid, ganyan, na pwede rin magulang, no? Minsan magulang matitigas ang ulo. I think depende sa edad. Pero yeah, for some of you guys, you might be dealing with some people na ganito, guys. So, habaan nyo lang yung pasensya nyo and kailangan daanin sa mabuting usapan, guys. And eto naman, guys, this is a good sign na everything will be okay, no? Everything will be fine sa buhay nyo. Actually, maganda yung energy, maganda yung aura. Titingnan natin dito, mga kapiksi, pero I'm sensing na very magaan, very fresh yung energy nyo ngayong February 1 to 15, guys. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to. Hanapin natin yung ito pala yung sa love naman pala, guys. So, iba-iba kayo ng sitwasyon, mga kapiksi. Kaya pagdating sa love reading, kung ano lang yung maka-resonate sa inyo, guys, take that message. Okay? So, yung first message sa love, guys, eto, guys, ibig sabihin nito, nagkakaroon ng pagbabago, no? Pwedeng reunion, renewal. Pwedeng same person, nagkakaroon kayo ng mga reconciliation, o kaya renewal ng relasyon, nagkakaroon ng rekindle, ganyan. Parang bumabawi. Pero yung iba naman, parang gusto niya ng pagbabago. As in, ayaw niya na ng same person, gusto niya ng another relationship with another person. So, iba-iba kayo ng sitwasyon, guys. Okay? And ito naman, nagle-level up yung relationship. Pwede rin na no phase, no? Kasi no phase of being together, no phase na kunwari dati from love, from friends, tas naging lovers, from situationship to formal relationship, yung mga ganun. O kaya BF, GF, tas magiging mag-fiancé, yan. So, kaya sinabi natin na no, no? Pwedeng bagong level, bagong chapter ng relationship, guys.
Ito naman, ito'y deception ito guys, pagdating sa relationship. Pag may nakita kayong maskara, ibig sabihin, tinatago yung totoong intention or hindi maganda yung intention, pretentious, ganyan. Kunwari, sweet, mahal, yun pala meron ng ginagawa behind your back, yung mga ganun. O kaya naman, baka iba yung gusto nila sa inyo, hindi talaga love, baka pera lang, yung mga ganun. So, tinatago nila yung totoong intention nila guys. So, kung ano na lang yung makaresonate, mga kapiksi, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Libra. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap guys ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, Aventurine tsaka Citrine yung recommended ko. Ito guys, may makikita kayong mga link sa description box. So, Libra, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread mga kapiksi. So, this is a very positive set of energies. Although for some of you guys, meron lang kayong nararamdaman na konting frustration or konting tamlay ba, no? Konting tamlay, konting frustration sa buhay nyo. Siguro this is because yung iba sa inyo, hindi lahat, parang hindi nyo pa na-achieve yung goal nyo. And normal lang na makaramdam ng konting dismaya sa buhay kapag hindi nyo na-achieve yung goal nyo. But, nakikita natin na meron pa rin pag-asa, no? Kumbaga parang sometimes gusto nyo na sumuko, but at the back of your mind, gusto nyo pa rin i-push, no? And, yeah, so paghawakan nyo yung mga pag-asa na yun, mga kapiksi, kasi habang may buhay, may pag-asa. And if you're not seeing any result sa mga minamanifest nyo guys, it doesn't mean it's not working. Maaaring nadidistract kayo, maaaring nagkakaroon kayo ng blocks mga kapiksi. And the more na naninega kayo, the more na nagkakaroon ng balakid. So it's very important that you stay positive consistently, no? Kailangan positive kayo araw-araw, every single day guys, hanggang sa mag-manifest yung desires nyo. Okay? So, yan yung lang nakikita natin sa negative. Sa positive naman guys, itong mga brand new beginnings ito pagdating sa kaperahan, mga kapiksi, no? For some of you guys, parang meron kayong pinag-iipunan. Actually, yung iba sa inyo, may pinag-iisipan, may pinag-iipunan, although parang uncertain pa. Pag sinabing uncertain, hindi sigurado. Pero nire-ready nyo yung sarili nyo mga kapiksi, no, sa mga magagandang possibility pagdating sa pagkakakitaan guys. And yun yung nakikita natin na positive pa rin kayo guys. Yung sinasabi ko nga na kahit na naninega kayo, nandun pa rin yung pag-asa sa inyo. Nagkakaroon pa rin kayo ng pag-asa. So, tuloy-tuloy nyo lang yan guys hanggang sa makita nyo talaga kung saan kayo magiging ma-okay pagdating sa trabaho, sa negosyo, or sa pagkakakitaan. Kasi yung iba sa inyo parang hindi nyo pa nakikita talaga kung ano yung gusto nyong gawin. Mga kapiksi. Yung iba maaaring makipagsapalaran sa abroad guys. Actually, yung iba sa inyo, kung makikipagsapalaran kayo sa abroad, no, magiging maganda yung resulta nyo. Pero marami itong sakripisyo guys. Marami itong sakripisyo ng kapalit, no? Nandyan na yung una, syempre malalayo kayo sa pamilya nyo. Pangalawa, mas mahirap yung trabaho. Mas mahirap yung environment. Syempre, makikisama kayo sa mga hindi nyo kalahi. Yung kalahi nga natin, ang hirap ng
pakisamahan, 'di ba? Lalo na yung ibang lahi, guys. But syempre, the higher the risks, the greater the rewards, mga kapigsi. And for some of you, yung iba sa inyo talagang pangarap nyo na makapag-abroad, no? Pangarap nyo talaga na mga ibang bansa, mga kapigsi. So, kung itutuloy nyo yan, ipupush nyo yan, magiging maganda yung resulta nyan para sa inyo. But then again, you also have to pay the price, no? Sabi ko nga, mas malaki yung sakripisyo, mas malaki yung rewards. And for some of you naman, eto guys, nararamdaman natin na supportado naman kayo ng pamilya nyo if in case na gusto nyo mag-abroad or gusto nyo mga ibang bansa, mga kapiksi. And for some of you, parang sila rin nga yung nagiging inspiration nyo, no? Para tumuloy kasi, syempre, kapag nasa ibang bansa, mas malaki yung kita, mas malaki yung pera kapag ka ipapadala nyo sa Pilipinas. Okay? Alright. So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Eto guys, eto guys, parang for some of you, maaring may naninira sa inyo, no? Merong gustong bumagsak kayo, mga kapiksi. Ito yung maaring nakaaway nyo, guys, or merong masama ng loob sa inyo, or pwedeng meron kayong naka-encounter in the past na hindi kayo nagkasundo. And parang gumagawa siya ng hindi maganda para ikabagsak mo. Pwedeng sinisiraan kayo, especially guys sa social media, no? Baka sinisiraan kayo nito, o kaya naman sinisiraan kayo sa ibang tao na hindi mo alam, behind your back, mga kapiksi. Okay? So, medyo mag-ingat kayo guys, lalo na sa pakikisama sa ibang tao. Although, hindi ko alam kung tama bang sabihin na hindi naman natin obligasyon makisama sa kanila, but, di ba, hindi pa rin no? Kailangan pa rin makisama na tayo guys para sa kapayapaan, 'di ba? So kahit na hindi natin masyadong gusto yung mga ugali, 'di ba? Wala naman perfect, kahit tayo naman tayo perfect, pero like for example sa neighborhood mo, 'di ba? Para mapayapa, kailangan natin makisama. So I think requirement 'yon sa kahit saang community, mga kapisi. Okay? So medyo makisama na lang kayo ng maayos, guys. And for some of you naman guys, ito nakikita natin na very stable naman sa mga may negosyo. Ito, very stable naman yung takbo ng business nyo, mga kapiksi, no? Hindi man kalakihan, yung iba hindi naman kalakihan ng kita, pero stable na may pumapasok. Stable pa rin yung mga benta nyo, guys. So, pagpatuloy nyo lang yan, mga kapiksi. Meron tayong subliminal para sa negosyo, yung pampadami ng customer, para dumagsa yung customer, tsaka yung pampalago ng benta. So, pwede nyo i-combo yun, pakinggan nyo para lumakas yung mga business nyo, guys. Pwede yun kahit na online, kahit na may tindahan, kahit na mga ahente, no? Yung mga nag-aahente ng lupa, bahay, at kung ano-ano pa. Pwede yun sa inyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Yung mga magaganda, i-main nyo sa comment section, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.